Kumusta mga kasaliksik? Maraming mga krimen sa kasaysayan ang hindi basta-basta na ipapakita sa publiko. Mga kwento ng kadiliman na halos hindi kinaya ng lipunan. Kaya mula sa nurse na tahimik na pumatay ng 12-12 ng pasyente sa mga ospital sa Amerika hanggang sa isang babaeng serial killer na naging simbolo ng takot at kontrobersya sa buong bansa, ay pag-usapan natin ang 10 nakakakilabot na kriminal na itinuturing na mga halimaw sa totoong buhay. Kaya kung handa ka na, ay simulan na natin. Number 10. Taksil na tagapagligtas. Isa siya sa mga pinakahinahangaang nurse sa kanilang ospital. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, si Charles Edmund Cullen pala ang may dalang kamatayan sa bawat kwarto na kanyang pinapasok. Sa loob ng 16 na taon, palihim siyang pumatay ng tinatayang 40 na pasyente, mga taong nagtitiwala at umaasang gagaling. Sa halip na magpagaling, tinurukan niya ang mga ito ng mapanganib na gamot tulad ng digoxin at insulin na naging sanhi ng kanilang tahimik ngunit mapait na pagkamatay. Ang kanyang pag-amin ay ikinabigla ng buong bansa, lalo na't isa siya sa mga inaasahang simbolo ng pag-aaruga. Sa halip na magsisi, ipinakita pa ni Cullen ang kanyang kayabangan sa korte, parang walang pakialam sa mga buhay na kanyang inagaw. Sa huli, hinatulan siya ng 11 consecutive life sentences. Isang makatarungang hatol sa taong tumalikod sa panata ng pagiging tagapagligtas at ginawang laruan ang buhay ng mga taong walang laban. Number 9. Hari ng pagtatakas. Si Richard Lee McNair ay hindi ordinaryong kriminal. Sa loob ng halos 2 dekada, naging bangungot siya ng mga otoridad dahil sa kanyang kahangahangang talento sa pagtakas. Ang una niyang pagtakas ay gamit lamang ang lip balm. Oo, lip balm upang matanggal ang posas sa kanyang kamay. Ngunit ang tumatak talaga ay ang kanyang third escape noong 2006 kung saan nagtago siya sa loob ng postal mailbags at literal na nagpa-deliver palabas ng kulungan. Matapos makatakas, nahuli siyang jogging ng isang pulis, pero dahil sa bilis ng kanyang pag-iisip, nagkunwari siyang isang construction worker na nakatira sa hotel. Nakaligtas na naman siya. Umabot pa siya sa Canada kung saan muling naglaro ng taguan laban sa batas. Ngunit sa huli, noong late 2007, natapos din ang kanyang malupit na laro. Sa ngayon, nakakulong na siya sa ADX Florence, ang pinakamalupit na pulungan sa Amerika. Ngunit nananatiling buhay ang alamat ng kriminal na halos imposibleng ikulong. Number 8. Gwapo pero mamamatay. Isa si Ted Bundy sa mga pinakakaakit-akit ngunit kinatatakutang kriminal sa kasaysayan ng Amerika. Sa unang tingin, mukha siyang propesyonal at disente, may talino, may porma, at marunong makipag-usap. Pero sa likod ng maamong ngiti niya, nagkukupli ang isang halimaw. Sa loob ng dekada 70s, tinatayang at least 30 na kababaihan ang pinaslang niya gamit ang kanyang signature na pain, pagpapanggap bilang isang may kapansanan para makuha ang tiwala ng mga biktima. Isa-isang pinagpapapatay ang 4 na biktima. 2 sa kanila ay nilinlang muna para sa peking sexual encounter. Ang isa ay kaibigan pa niyang dating preso at ang huli ay isang inang may 3 anak na binaril niya sa gilid ng kalsada gamit ang 12-gauge shotgun. Sa loob lamang ng 11 days, 4 na buhay ang nawala. Pero hindi lang ito simpleng kasong kriminal. Ang nakakakilabot, ipinahayag ni Jenkins na utos daw ito ng isang ancient serpent god na nagngangalang Apophis. Sa korte, siya mismo ang nagrepresenta sa sarili, nagsalita ng manawika na parang wala sa sarili at ngumisi habang nagsasalita ang pamilya ng mga biktima. Nahatulan siya ng kamatayan, pero ang iniwan niyang takot at tanong sa isip ng marami ay tila mas malala pa sa hatol na iyon.
Number 6. Killer na photographer. Hindi mo akalaing ang isang lalaking may bit-bit na kamera ay isa palang halimaw na nagkuhubli sa likod ng ngiti. Si Rodney Alcala, na minsang lumabas pa sa isang sikat na dating game show, ay isang serial killer na ginamit ang kanyang charm at peke-pikeng talento sa photography upang malinlang ang mga babae. Sa likod ng kanyang model search ay ang madilim niyang plano, umatay. Ginamit niya ang photography bilang pain, pinangakuan ng modeling gig ang mga babae. Pero kinabukasan ay bangkay na silang natagpuan. Ang kanyang mga biktima ay hindi lang basta pinaslang, marami sa kanila ay ginahasa, sinakal at iniwan sa mga lugar na hindi madaling matagpuan. Isa sa pinakakakilabot, inamin niya na maaaring mahigit 100 ang kanyang napatay. Sa kabila ng paulit-ulit na pagkakaaresto, paulit-ulit din siyang nakakalaya. Hanggang sa tuluyang lumabas ang kabuuang lawak ng kanyang kasamaan. Isang paalala na hindi lahat ng may maganda at malinis na porma ay dapat pagkatiwalaan. Number 5. Halimaw mula Milwaukee. Jeffrey Dahmer, isang pangalan na hindi mo makakalimutan sa oras na marinig mo. Tinaguriang Milwaukee Cannibal, siya ang nasa likod ng 17 brutal na pagpatay ng mga kalalakihan at kabataang lalaki mula 1978 hanggang 1991. Pero ang pinaka-nakakasindak ay hindi lang ang pagpatay, kundi ang ginawa niya sa mga katawan ng kanyang mga biktima. Mula sa dismemberment hanggang sa necrophilia at cannibalism, kinain niya mismo ang ilan sa kanyang mga biktima. Sa panlabas, mukha siyang tahimik at hindi mapapansin. Pero sa loob ng kanyang apartment, isang impyerno ang nagaganap. Isang araw, nakatakas ang isa niyang planong biktima at nang magsagawa ng imbestigasyon ang pulis, natuklasan ang mga litrato, bahagi ng katawan sa refrigerator at mga ebidensyang nagpapatunay ng kahindik-hindik niyang ginagawa. Hinatulan siya ng 15 life sentences, pero noong 1994, pinatay siya ng kapwa preso. Ngunit kahit patay na siya, nananatili ang kanyang kwento bilang isa sa mga pinakamasamang nilalang sa kasaysayan ng Amerika. Number 4. Ginoo sa umaga, halimaw sa gabi. Kilala siya sa komunidad bilang isang respetadong miyembro ng simbahan at Cub Scout leader. Pero sa likod ng imahe ng pagiging huwarang mamamayan, si Dennis Rader pala ay ang BTK Killer, isang acronym para sa kanyang paboritong tatlong salita: Bind, Torture, Kill. Noong 1974, buong pamilya ang kanyang pinaslang gamit ang brutal na paraan. Hindi lang niya pinapatay ang kanyang mga biktima, kundi pinapahirapan pa sa loob ng matagal na oras. Sa halos 30 taon, nakapagtago siya sa likod ng kanyang normal na buhay, pero ang kanyang pagka-adik sa atensyon ang naging tulay sa kanyang pagkabuking. Noong 2005, nagpadala siya ng floppy disk sa isang TV station. Akala niya hindi siya matutunton, pero doon nakuha ng mga pulis ang digital footprint na nagdala sa kanyang pan-aresto. Isa siyang paalala na minsan, ang pinakamalapit sa atin, ang pinaka-nakakatakot. Number 3. Pinakamatagal sa solitary. Si Thomas Edward Silverstein ang embodiment ng takot sa loob ng kulungan. Tinaguriang America's most feared prisoner. Hindi dahil sa dami ng kanyang biktima sa labas, kundi dahil sa mga ginawa niya sa loob mismo ng piitan. Mula sa pagpatay ng kapwa preso hanggang sa brutal na pananaksak sa isang prison guard, naging simbolo siya ng lagim sa sistema ng kulungan sa Amerika. Sa sobrang panganib niya, ikinulong siya sa solitary confinement, hindi lang sa loob ng ilang buwan, kundi sa loob ng 36 years. Ipinanganak noong 1952, maaga niyang natutunan ang dahas bilang tugon sa pang-aapi at trauma sa kabataan. Sa loob ng kulungan, naging miyembro siya ng Aryan Brotherhood, isang gang na kilala sa kalupitan.
Ngunit kahit nasa loob na ng pinakamahigpit na seguridad, patuloy pa rin ang kanyang pananakot. Hanggang sa kanyang kamatayan noong 2019, nanatili siyang isa sa mga pinakakilalang halimaw sa kasaysayan ng US prison system. Isang taong hindi pwedeng pakawalan kahit sa loob ng selda. Number 2. Mamamatay sa Green River. Tahimik, mapagkumbaba. Ganyan inilarawan ng mga nakakakilala kay Gary Ridgway. Pero sa likod ng mabait na itsura, siya pala ang tinaguriang Green River Killer. Isa sa mga pinaka-prolific na serial killer sa kasaysayan ng Amerika. Inomin niya ang pagpatay sa 49 na kababaihan sa Washington noong dekada 80 at 90. Ngunit pinaniniwalaan ng mga investigador na posibleng higit pa ang tunay na bilang. Karamihan sa kanyang mga biktima ay mga babaeng nasa laylayan ng lipunan, kaya't madali para sa kanya ang magtago at umiwas sa batas. Ginamit ni Ridgway ang kasinungalingan ng pagiging isang ordinaryong ama at manggagawa para maitago ang kanyang madilim na lihim. Nilulubog niya sa gubat ang mga bangkay ng kanyang mga biktima. Kadalasan ay sinasakal gamit ang kanilang sariling damit. Matapos ang halos 2 dekada ng investigasyon, noong 2001 lamang siya nahuli gamit ang DNA evidence. Walang pagsisisi sa kanyang boses nang siya'y umamin. Para bang isa lamang itong pangkaraniwang bagay sa kanya. Isa siyang paalala na hindi lahat ng halimaw ay mukhang halimaw. Number 1. Babaeng halimaw. Kung may babaeng pangalan na hindi malilimutan sa mundo ng krimen, si Aileen Wuornos na marahil iyon. Tinaguriang isa sa pinaka-notorious na babaeng serial killer sa kasaysayan ng Amerika. Pumatay siya ng 7 na lalaki mula 1989 hanggang 1990. Pero ang tanong ng marami, killer ba siya o biktima ng lipunan? Ipinanganak sa gitna ng trahedya. Ang kanyang ama ay isang child molester na nagpakamatay bago pa siya ipinanganak. Habang siya naman ay nakaranas ng paulit-ulit na abuso mula sa kanyang sariling pamilya.